So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, no, malapit-lapit na po natin malaman ng katotohanan. Siguro mga less than a year na lang siguro. Okay. So dahil nga po dito sa balita na to. So alam naman po natin no na si Duterte ngayon. Ito kakabalita lang nito ngayon September 11, 2024. Okay. Kasi mga ka-Streetwise, no, ang pinakatanong kasi dito sa konti. Actually, konti lang po talaga no, yung sinasabi ni Eleanor Cardona na 8 milyon yung miyembro ng KOJC, hindi po totoo yun. Okay. So, I think wala pa ata silang 100,000, di ba? So, ang point natin dito mga kababayan, sa konti po ng mga miyembro po ng KOJC, so nakakapagtaka mga ka-streetways no kung paano nakapagpagawa ng arena si Kibuloy, paano nakapagpagawa ng 30 hectares po na kingdom, tapos may private plane, may private jet, tapos meron pang private hangar. At bukod dyan, napakadaming properties po ni Kibuloy. So kahit po napagsama-samahin mo po yung pera ng mga miyembro niya, pati po yung mga nakoleksyon, pati po yung mga pinandimos, pinambili ng kakanin, hindi po talaga kayang makapagpagawa ng ganong klase kung ano mang meron si Kibuloy ngayon. So, alam naman po natin mga kababayan no, na merong usap-usapan at merong haka-haka at posible na nga po na doon na po tayo papunta sa realidad na yon na yung mga kinikbak po ni Duterte mula nung siya ay naging mayor ay tinago niya kay Kibuloy. Kasi alam naman po natin na hindi po taxable yung religion sa Pilipinas. So para mas maganda mga kababayan, para hindi po ako daldal ng daldal at may ebidensya tayo, ito na balita ito September 11, ngayong taon, so kahapon. Okay. So sabi dito, pakita ko dyan sa inyo, no? So sabi dito, Duterte takes over Kibuloy assets. So ibig sabihin nun, lahat na ng asset ni Kibuloy. Ang alam ko kasi, nung nakaraan, hindi pa lahat, di ba? Hindi, nung nakaraan, administrator lang siya. Pero ngayon ata, di ba, lahat na ata, lahat. Wala nang pipiliin. Administrator na siya lahat. Okay? So sabi dito, okay. Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Estralito Torion said former President Rodrigo Duterte is now the administrator of all assets of Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo kasi kung ano nakakapagtaka dito. Kunwari kung ako si Kibuloy, no? Tapos meron akong sangkatutak na asset. Hindi ko po yan ipagkakatiwala sa matanda. Hindi nga, di ba? Ipagkakatiwala ko yan sa medyo mas bata-bata sa akin. Kasi for example, di ba, ilang taon di ba si Kibuloy ngayon? 60? 60 ba? O 72 ata no, si Kibuloy, no? Siyempre, napaka-common sense naman na ipagkakatiwala mo yung ari-arian mo sa mas bata sa'yo. Hindi sa mas matanda sa'yo. Si Digong going 80 na yan eh. Di ba? Para mas lalo maging safe yung ari-arian pinaghirapan mong kubrahin. Pero continue natin, sabi dito, okay, former President Rodrigo Duterte has taken over as administrator of all assets of his supporter, Pastor Apollo Kibuloy, even as Kingdom of Jesus Christ has been tightened its belt as the Court of Appeals has extended the freeze order on the bank accounts, real estate, and other assets registered under Kibuloy name and the KOJC. Kasi mga kababayan, no, paano ko nasabi na malapit na po natin malaman yung katotohanan? Kasi mga ka-streetways, no, lahat po ng asset ni Kibuloy, real estate, bangko, pera, buildings, eroplano, sasakyan, ay nakahold po ngayon dahil po sa AMLAC. Okay. So continue natin para makuha natin yung narrative. So sabi dito, yes, the former President Duterte is now the administrator of those assets, but the KOJC has to do some belt tightening measures because of the freeze order. KOJC Legal Counsel is Rito Torion. So sabi nga ni Torion, kailangan daw nila magtipid. Oh, kailangan daw magtipid. So yung mga vlogger ba ni Kibuloy na binabayaran every month? Oh, tat, ano ba tatanggap ba kayo ng mas maliit na bayad? Di ba? Kasi alam naman po natin na bayaran yung mga vlogger ni Kibuloy eh. Oh. So, ito yung malupit eh.
According to the Money Laundering Council, AMLAC, the freeze order has been extended uh, to February 6, 2025. So, ibig sabihin nun mga kababayan, hanggang February 6, 2025, iimbestigahan po ng AMLAC yung mga property ni Kibuloy. So, walang galawan yan. Hindi pwedeng galawin yan. Okay? So, based on August 20 ruling, di ba? On August 7, the Court of Appeals initially imposed, so alam na po natin yan, di ba? So, sabi pa dito, okay, ito, nga, sige, continue pala natin. Sabi dito, on August 7, the Court of Appeals initially imposed a 20-day freeze order after finding merit on the sexual exploitation, human trafficking, and human smuggling case filed against Kibuloy and for others. Diba? The extension and the freeze order would mean there will be no funding for the operations of the KOJC Church. So, ibig sabihin, no funding, no? Walang papasok na pera, tama ba? No funding eh. No funding, no funding for operations eh, di ba? Its church, its Jose Maria College and Law School, the continued construction of the 75-seater kingdom and other commercial establishment. Okay. The freeze order covered Cubulo's 10 bank accounts, di ba? Banco de Oro, Metrobank, Trust Company, as well as 7 real estate properties in Davao del Norte, Davao City, Davao Oriental, Mati, at saka Roa City. Okay, Roa City. Okay. It's also extended to the asset of KOJC, pati SMNI pala, no? SMNI and 10 other individuals allegedly involved in preachers' illegal activities. So ngayon mga kababayan, no? Meron sinasabi dito si Trillanes, okay? Kung bakit ganyan po yung nangyayari ngayon. So, actually alam na po natin to eh, pero at least meron kasing update na si Duterte na nga po yung hawak ng lahat po ng asset ni Kibuloy. So, ito yung sabi ni Trillanes sa panoorin natin po. Sige. I agree, parang dry run ito nangyari. Parang dry run. So, symbolic ito ng, kumbaga, end of the era of the Duterte Empire in Davao. No? Yan yung symbol. Kasi isa yan sa mga acolytes ni Duterte, si Kibuloy, yan yung mga untouchables. Tsaka front yan ni Duterte. Yung mga pera ni Duterte, yung mga ninakaw niya, all the decades na mayor siya, tsaka nung presidente siya, ang taga sube ay si Kibuloy. Kaya nga, dali-dali siyang naging administrator, hindi coincidence yun. Nag-worry itong si Digong na baka makumpiska yung mga ari-arian ni Kibuloy, kaya siya. Pero dapat napaka-obvious yun sa mga babae natin. Talagang yung kayamanan ni Kibuloy, kay Duterte yan. No? So, anyway, going back. Okay na. So, kasi mga kababayan, no, tulad nga ng sinabi ko kanina sa intro, napaka-imposible po, no, na sa less than 100,000 po na miyembro po ng KOJC ay makapagpagawa si Kibuloy ng ganong kalaking mga properties. At tandaan natin mga kababayan, ano pa to ni Kibuloy, peak pa ni Kibuloy noong 2016 hanggang 2022. So, ang gusto kong sabihin doon, mula 2016 hanggang 2022, habang si Duterte pa yung presidente, ito po yung peak ng kanyang religion. So, doon pa lang mga kababayan, magtaka na po tayo. At sinabi nga po ni Trillanes, na yung pagiging administrator nga po ni Duterte ay hindi po yan coincidence. Okay? So, kasi meron akong babasahin dito. Saan na ba yun? Okay. May jurisprudence kasi niyan eh. Ito. So, yung GR number 124043, yan, pakita ko na lang dyan. So, ang nakalagay sa bandang baba, ang sabi dito, di ba? Okay. Cemeteries, churches, and personage or converts appertinent thereto, and all lands, building, and improvement actually directly and exclusively used for religious, charitable, or education purposes shall be exempt from taxation.
So, pasok na pasok po si Kibuloy dito. So, ibig sabihin nito, property, yung KOJC compound, pati yung mga kingdom, pati yung mga prayer area nila, pati yung mga chapel. Oh, tapos sabi pa dito, lahat ng mga gamit, bagay na ginagamit sa religious na exercise nila, di ba? Hindi po taxable. Pati po yung charitable, pati yung charity, hindi po taxable. Pati po yung education purposes, pati po yung Jose Maria College po ni Kibuloy, hindi po yan taxable. Kasi po mayroon po tayong jurisprudence. So, ibig sabihin ng mga kababayan, kung hindi po taxable yan, so, hindi malalaman ng gobyerno kung magkano yung kinikita po ng isang religion, especially nga po sa KOJC. I mean, lahat ng religion, pero ang pinag-uusapan natin dito KOJC eh. So, isipin nyo, no, napakatalino talaga ni Duterte na itago lahat ng mga ninakaw niya kay Kibuloy kasi nga po, hindi po ito taxable. At kung hindi taxable, hindi po malalaman kung magkano yung asset ni Kibuloy. Totally. Yun nga lang mga kababayan, syempre, hindi naman pong ano yan eh, palaging merong legal remedies ang tawag diyan eh. Palaging merong legal remedies. Palaging merong exemption yung mga batas natin. Okay. So regarding nga po dito sa nangyari po kay Kibuloy at kay Duterte ngayon, meron na pong investigasyon yung AMLAC. 'Di ba? Dapat 20 days lang dapat yan eh, pero naging hanggang February 2025. So, August, September, October, November, December, February. Naging 6 months, 'di ba? Yung 2 weeks naging 6 months. So, ibig sabihin nun mga kababayan, na-extend po yung investigasyon ng AMLAC. So, kapag ganoon po, kabahan na po si Duterte dito kasi may nakita po silang grounds na totoo na ginawang taguan ni Duterte yung KOJC. Kasi mga kababayan, nung una kasi, nung anong na-hold, 'di ba? Nung na-freeze yung asset ni Kibuloy, 20 days lang. So kung walang nakitang ebidensya, kung walang nakitang anomalya, tapos na dapat yung 20 days. Yun nga lang, may nakita nga pong anomalya, kaya tuloy po yung investigasyon nila. Di ba? So at least kahit paano may natututunan tayo dito, no? So yun mga streetways, no? So kayo po, ano po man sabi nyo nga po dito, na si Duterte na nga po ang lumalabas ngayon. Si Duterte na nga ata yung parang may-ari ng KOJC, no? Kahit hindi siya miyembro ng KOJC. Sipin nyo, di ba? Ang bullshit ng religion ninyo. Di ba? Bullshit to the highest level yung religion ninyo. Imbis na miyembro ninyo ang ahawak, di ba dapat ganyan, di ba dapat ka miyembro ninyo eh. Yung dapat kasama nyo sa pananampalataya, yung mag-handle ng religion ninyo. Ang nangyari pa kay Duterte pa, na hindi po naniniwala sa religion at minura pa yung Diyos. Di ba ginawa niya, sinabi niya pang stupido yung Diyos. Napaka-ironic, di ba? So yun mga streetways na, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa development nga sa mga asset ni Kibuloy. Kasi alam naman po natin nakulong eh. Di ba? So, kapag si Kibuloy po nakulong at kung Duterte po magiging presidente sa 2028, makakalaya yan. Sigurado ako. Oo. So, ayun lang po yung nihintay pong redemption ng Duterte Group. O, di ba? So, yun no. So dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa paghawak po ni Digong sa mga ari-arian po ni Kibuloy. So, kayo ba naniniwala ba kayo kay Trillanes na ginawang taguan ni Duterte yung religion ni Kibuloy na KOJC? Di ba? So, di ba, syempre, medyo mahabang usapin to eh. Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat.